Before you speak, try to listen muna. Kaya bago ka magsalita, subukan mo makinig muna. You see some mistake of somebody, Nakita ka ng pagkakamali ng isang tao. don't speak immediately. Huwag ka agad magsalita. Unang Korinto chapter 4 verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't huwag muna kayong humatol ng anuman ng wala pa sa panahon hanggang sa dumating ang Panginoon. Siya ang magdadala sa liwanag sa mga bagay na sa ngayon ay nakatago sa kadiliman at ibubunyag ang layunin ng mga puso. Kung magkagayon, ang bawat isa ay tatanggap ng papuri mula sa Diyos. Hindi tayo dapat maghatol sa kabakristyano. Tanging ang Diyos lamang ang makapaghatol ng may ganap na katuwiran. Right? Because we don't know everything, right? Dahil hindi natin nalalaman ang lahat ng bagay. That's why it's not possible we can judge it rightly. Right? Kaya hindi posible na matuwid tayong humatol. Right? Because we don't know everything, right? Dahil hindi natin nalalaman ang lahat ng We bagay. just judge it according to what we saw. Humahatol lamang tayo kung ano yung ating nakikita. But we don't know behind the thing, right? Pero hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng bagay That na yun. our judgment is not perfect. Kaya yung ating paghatol ay hindi perpekto. Only God can judge it righteously, right? Tanging Diyos lang yung maaring humatol ng matuwid. That's why we have to commit judgment to the Lord. Kaya pagkatiwala natin yung paghatol sa Panginoon. James chapter 1, 19 and 20. Santiago chapter 1 verse 19 hanggang 20. Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. It's not easy, right? Mabagal sa pagkagalit. Mahirap, right? Bakit? Mahirap. Mabagal sa pagkagalit. Mahirap. Bakit mahirap? Yeah, there is the answer, right? Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig. We are not easy. We don't do well listening, right? Pero hindi tayo mabuti sa pakikinig. Before you listen, you want to speak first, right? Bago ka makinig, gusto mo munang magsalita. That's why your anger comes out directly, Kaya immediately, right? agad-agad lumalabas ang iyong galit. So before you speak, try to listen muna. Kaya bago ka magsalita, subukan mong makinig muna. You see some mistake of somebody, Nakita ka ng pagkakamali ng isang tao. don't speak immediately. Huwag ka agad magsalita. Kailangan nating matuto kay Jesus na maamo. Sinabi ni Jesus, Matthew 11:29, Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. sinabi ni Jesus, right? Matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo, right? Unang Pedro chapter 2:23, also basahin po natin ng sabay-sabay. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Nang siya ay alipustain, si Jesus, right? Nang siya ay alipustain, hindi siya gumanti, had a gentleness, right? Nagkaroon siya ng kamuan. Kailangan baguhin ang ugaling madaling magalit. Don't say, it's my character, I'm hot-tempered. Huwag mo sabihin na, ugali ko na to, madali talaga ako magalit. Your side understand me. Sa panig mo, intindihin mo ako. Yeah, before you're hot-tempered. But after salvation, you have to change it. Noon may initin yung ulo mo, pero pagtapos ng kaligtasan, kailangan mong magbago. Kahit mahirap, you need to try to change it. Kailangan mong subukang magbago. It's possible by relying on the Holy Spirit. Ito ay magiging posible sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Espiritu Santo. Hindi mo kayang makipagtalo sa taong mahinahon. Kahit tayo'y nagali, dapat tayong agad makasundo. Efeso chapter 4, 26 and 27. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit, at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. 26. Magali kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayang lubog
lubugan ng araw ang inyong galit. Anong ibig sabihin? Sometimes, right, you have anger. Minsan, nagagalit ka. But you shouldn't have this anger until tomorrow. Pero dapat hindi ka magkaroon ng galit na ito hanggang bukas. Today. Tapos. Tapusin mo na ito If ngayong you araw. have some anger with somebody, reconcile. Kung meron kang galit sa isang tao, makipagkasundo ka ngayon. Don't let it go tomorrow. Huwag mo na itong ipagpabukas.